spokesperson Raul Hernandez, sa pinakahuling aerial survey ng Philippine Coast Guard, wala na raw nakitang harang doon. Pero dumating naman sa Subi Reef ang mga nasa 30 fishing vessels ng China. Kasama nila roon ang Yuzheng 310, isang patrol vessel ng China na siyang magbibigay proteksyon daw sa kanilang mga mangingisda. Sa report ng China Central Television, nagmula ang mga barko sa Yongshu Reef na tinatawag nating Kagitingan Reef. Plano sana nilang mangisda roon pero kinailangan daw nilang umalis dahil sa malakas na hangin at lalim ng tubig. Sa ngayon, inaalam pa ng Philippine Coast Guard ang eksaktong lokasyon ng mga fishing vessel. Sa kabila naman ng protesta ng Pilipinas sa mga panghihimasok ng China, umaasa pa rin ang pamahalaan na maayos ang alitan ng dalawang bansa. Kailangan natin ng mga kaalyado, no? Mas marami pa sana tayo. Kailangan pag-usapan talaga na hindi lang Pilipinas and China, yes, diba? At least man lang dun sa... Kailangan natin ng At yan exactly ang pinipigilan ng China na maging Association of Nations against them. Against Yes. May mga campaign sila kasi. Diba Meron din, Cambodia. Pinatayan tayo ng Diba? microphone. Samantala, ito po mga kapuso, nagrereklamo naman ang ilang tenant ng isang condominium unit sa Mandaluyong City matapos silang pilit na paalisin sa kanilang mga unit. Reklamo po ng ilang tenant, ginulat na lamang daw sila ng notice to vacate ng pamunuan ng GA Tower matapos daw nilang hindi mabayaran na ang kanilang mga bayarin noong mga nakaraang buwan. Pero nakapagtataka raw na mismong management umano ng GA Tower ang nagpahinto ng kanilang pagbabayad. May ilang tenant din daw ang pinutulan na ng tubig at may ibang tenant din daw ang pansamantalang itinigil ang pagbayad ng hulog matapos madiskubre ang umano'y naganap na double sale sa kanilang unit ng Globe Asiatic. Nagbabala naman ng Pag-ibig Fund na wala raw karapatan ng GA Tower na paalisin ang mga tenant na kanilang miyembro dahil nasa jurisdiction daw nila ang property. Sinusubukan po ng GMA News na kunin ang panig ng GA Towers pero tumanggi silang magbigay ng anumang pahayag. Matatandaan po na may warrant of arrest ang presidente ng Globe Asiatic na si Delphine Lee at 4 na iba pa dahil sa reklamo syndicated estafa dahil sa naging problema ng kanilang housing project sa Pampanga naman po. At sinisikap din po ng GMA News na makunan ng pahayag ang Globe Asiatic sa pamamagitan ng kanilang abogado kaugnay sa kaso ni Lee pero hindi po sila sumasagot sa aming mga tawag simula pa kahapon. At ngayon naman, pasadahan natin ang mga maksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Report. And they're back. Muli na naman pong namataan ng MMDA ang mga tinaguriang batang hamog sa EDSA Guadalupe kagabi. Kaya naman pinag-iingat ng ahensya mga motorista, lalo na mga taxi driver na karaniwan nilang binibiktima. Yan ang Ronda Report ni Victoria Tulad. Victoria? Ivan, pasado alas 9 kagabi nang mamataan muli ng MMDA ang mga tinaguriang batang hamog sa EDSA Guadalupe northbound. Sa gitna ng trapiko, makikita ang dalawang bata na nagmamadaling tumatakbo mula sa isang puting taxi. Tumigil sila sa may gitna ng EDSA sa nagsisilbing bakod ng riles ng MRT at doon kinatagpo ang isa pang bata. Maya-maya pa agad umakyat ang tatlo sa pader ng MRT. Kumalipas ng takbo sa riles, bumaba sa kabilang bahagi ng MRT at saka nakipagpatintero sa mga sasakyan para makatawid sa kabilang bahagi ng highway. Sumunod ay nagpubli sila sa mga puno at hindi na nakita pa. Ayon sa tauhan ng MMDA Metro Base, hindi na raw inabutan ng mga pulis ang tatlong bata. Hindi rin daw tiyak kung may nakuha ba ang mga ito sa taxi. Mga taxi driver daw ang karaniwang nabibiktima ng mga batang hamog dahil kadalasang bukas ang pinto ng kanilang sasakyan para sa mga pasahero. Pero paalala pa rin ng otoridad sa lahat ng motorista, ugaliing mag-lock ng mga pinto ng sasakyan. Ivan? Maraming salamat, Victoria Tulad. At pansamantala pa rin nananatili sa evacuation center ang ilang nasunugan sa Sampaloc, Maynila kahapon. Pero ang ilan sa kanila, binalikan ang kanilang mga naabong bahay para tignan kung may maisasalba pang gamit. Yan ang Ronda Report ni Isay Reyes. Isay? Ivan, nananatili pa nga rin sa labas ng Barangay Hall ang ilang mga nasunugang residente dito sa Sampaloc, Manila. Ito kasi ang kanilang nagmimistulang evacuation center sa ngayon. Pero ang ibang residente naman pinili pa rin manatili sa kanilang lugar sa looban. Umuusok pa ang ilang parte ng Barangay 411, Zone 42, Santa Teresita Street, Sampaloc, Manila nang pasukin natin pasado alas 4 kaninang umaga. Inabutan natin ang ilang residente na nagkakalakal
o nagkakalkal ng mga nagkalat na gamit, umaasang baka mayroon pa silang makuhang mga gamit na pwedeng mapakinabangan. Humigit kumulang 100 pamilya daw ang nakatira dito. Ayon sa mga residente, isang nag-overheat na switch daw mula sa isa sa mga bahay ang pinagmula ng sunog. Masakit para sa mga residente ang nangyaring ito sa kanila dahil pinaghirapan nila ang pagpupundar ng kanilang mga ari-arian dito, pero pipilitin naman daw nila na makaahon sa sakunang ito. Ivan, nananatili pa rin naka-alerto ang barangay force dito para magbigay ng tulong sa mga residente. Pinapayuhan nila o pinapayagan na nila ang mga residente na pumasok doon sa nasunog na lugar kung sakaling nais nilang tignan kung meron pa silang pwedeng maisalbang mga gamit. Pero abiso ng barangay, mag-ingat po ang lahat ng residenteng papasok dahil marami pa rin ang nakakalat na mga yero at mga bubog sa paligid. Yan muna ang latest mula dito sa Sampaloc. Ivan? Maraming salamat, Isay Reyes. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Ating maulan na naman, alamin natin ang pinakahuling ulat panahon mula sa GMA Weather kasama ang ating resident meteorologist, Nathaniel Cruz. Mang Tani. Salamat, Lynn. Good morning muli sa ating mga kapuso. Maghanda na po tayo sa maulang Biyernes at weekend dahil may sama ng panahon pa rin dito sa ating bansa. Nananatiling isang active low pressure area ang ating binabantayang weather disturbance na huling namataan ng Pag-asa sa layong 320 kilometers east-northeast ng Kasiguran, Aurora. At dahil sa lawak ng sirkulasyon nitong active LPA, patuloy itong nakakaapekto at magdadala ng ulan lalong-lalo na dito sa Luzon at dito sa may eastern section ng Central at Southern Luzon. Magiging maulan din dito sa Visayas at Mindanao at dahil naman yan sa hanging habagat. Makikita rin po dito sa mapa na ating ipapakita ngayon yung paglakas ng hanging habagat. Makikita po natin itong mga arrows na ito na may kulay pula. Ibig sabihin po niyan malakas na hanging habagat na makakaapekto dito sa buong bansa. At ito naman yung sirkulasyon nitong active LPA na ating binabantayan. At dahil din sa hangin ito mga kapuso, inaasahan na magiging maalon sa ating karagatan, lalong-lalo na po dito sa may Northern Luzon. Ito pong number na ating tinitingnan, ito po yung taas ng alon na inaasahan. At sa ngayon po, ito ay posibleng mahigit 1 metro o mahigit 1.5 meters ang taas ng alon. Lalong-lalo na rin po dito sa may bahagi ng Palawan at dito sa may western seaboard ng Luzon. Kaya po sa mga mangingisda at sa mga maglalayag ngayong araw na ito, mag-ingat po sa inyong biyahe at hanggat maaari ay iwasan pong pumalaot. Tingnan naman natin ang magiging taya ng panahon sa iba't ibang lalawigan dito sa ating bansa. Sa Luzon na kung saan papalapit itong active low pressure area, maulan po sa halos lahat ng bahagi dito sa Northern Luzon, maging dito sa eastern section ng Central at Southern Luzon. Kaya po pinag-iingat yung ating mga kababayan dyan sa flash flood at landslide. At dito naman sa Metro Manila, simula umaga hanggang gabi ay mataas ang posibilidad ng pag-ulan. Makikita nyo po 80% probability. Kaya po mga kapuso, huwag niyong kalimutan ang inyong payong at kapote para po panangga sa ulan. At kung mapapansin nyo rin, malamig yung ating temperatura, yung ating init factor. Ngayong umaga, 25 yung aktual na temperatura, pero ang pakiramdam po natin, 25. Kaya po mas mababa yung ating init factor o yung damang init ng ating katawan. Kaya po magdala na rin kayo ng inyong jacket panangga rin sa ulan at kung kayo malamigan, meron po kayong protection sa inyong katawan. Inaasahan din natin na maulan ngayong weekend dito sa Metro Manila at dahil nga po yan sa active low pressure area na may posibilidad pa rin na maging isang bagyo. Kaya po dun sa mga may lakad ngayong Sabado at Linggo, baunin po ninyo ang inyong mga panangga sa ulan. At sa Kabisayaan, dahil sa epekto ng hanging habagat, magkakaroon din ng magpaulan sa iba't ibang probinsya po dyan, mula Boracay hanggang dito sa may Tacloban. At sa Mindanao ay magkakaroon din ng scattered rain showers and thunderstorms. Halos dito po, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi, epekto pa rin po yan ng hanging habagat. At dito sa Metro Manila, sunrise po natin 5:36 a.m. at sunset naman po mamayang 6:28 p.m. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready,
Serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat po, Mang Tani. Samantala, patuloy po ang pagdami ng mga kaso ng dengue sa ating bansa. Kaya naman, para po mapuksa ang mga lamok na nagdadala ng dengue, magsasagawa po ngayon ang unang hirit ng misting at fogging operation sa Barangay Batasan Hills, dyan po sa Quezon City. At naroon ngayon si Ms. Susan Enriquez. Good morning, Ate Sue! Good morning, Pia. Good morning po mga kapuso. Sa datos po ng Department of Health, tumaas po ng 14% ang kaso ng dengue mula Enero hanggang July nitong taong kasalukuyan. At alam niyo po, dito sa Metro Manila, sa National Capital Region, 5 po yung lugar dito na sinasabi may matataas na kaso ng dengue, kabilang na ang Quezon City. At sa Quezon City, kasama po ang Barangay Batasan Hills sa may mataas na kaso. Sa katunayan, ay nakapagtala na po sila ng 71 kaso ng dengue mula lang nitong Enero hanggang Hulyo ng taong kasalukuyan. Kaya ngayon naman po umaga, magsasagawa po tayo ng fogging at misting sa tulong po ng Leeds Environmental Health Products. At syempre, may makakausap din po tayo mula sa Department of Health para malaman po natin kung ano ba ang status nitong dengue dahil sinasabi baka daw tumaas pa ang kaso nito ngayong buwan ng Agosto dahil nga po sa sunod-sunod na mga pag-ulan. At syempre, magbibigay din po tayo ng tips sa ating mga kababayan kung paano makakaiwas sa sakit na dengue. Tuloy-tuloy na information campaign para nga po mabawasan na ang mga kaso ng dengue, hindi lamang po dito sa Metro Manila, kundi sa buong bansa. Lahat ng yan sa ating pagbabalik mula po rito sa Barangay Batasan Hills. Back to studio. Hardborn. Pretty. Kaya mga kapuso, para sa pinakahuling balita at mahalagang impormasyon at gimmick sa umaga, tambay lang lagi dito sa Unang Hirit!